working visit ni PBBM sa Canada, tuloy. O yan. Ang working visit po na yan ay July 1. July 1 to 4, mga kabunyog. So, ano ito? Kumbaga, medyo marami ang nagre-react dito dahil alam naman natin na ngayon ay may nagaganap na rally ang Iglesia ni Cristo at mga DDS. At hindi pa rin ito tapos, ano? Binigyan pa ng permit ng Quezon City hanggang July 1. May rally ang itong mga INC at mga pro Duterte na mga grupo. Kaya marami ang nagsasabi, hindi dapat umalis ang presidente. Dapat dapat nandito siya sa bansa. Ang ginagawa ng mga DDS, ang ginagawa nilang propaganda, natakot daw ang Pangulo, kaya tinatakasan ito ang rally ng Iglesia ni Cristo, ng mga DDS. At mayroon ding nagsasabi, medyo hindi maganda yan, baka samantalahin ng mga nagpaplano ng kudeta o kung anumang mga destabilisasyon sa gobyerno, baka samantalahin ito habang wala ang Pangulo. Kaya ang tanong ngayon, tama ba ang desisyon na ito ng Pangulo na sa kabila ng may nagaganap na rallies ang mga DDS at ang mga INC ay aalis ang Pangulo July 1 to 4. Working visit, tuloy ang pagbiyahe niya sa bansang Canada. Mayroon ding mga nagsasabi, tama lang yan na ituloy niya ang biyahe kasi hindi magiging maganda ang impresyon o dating sa kanya at sa bansa. Siyempre, nakapaghanda na ang Canada dyan sa working visit na yan. Kumbaga, grabe ng paghahanda ng bansang Canada dyan. Tapos kung hindi niya yan itutuloy, hindi maganda ang imahe ng Pilipinas niyan. Ang sasabihin ba na hindi matutuloy ang visit sa Canada dahil may mga rallies na nagaganap sa bansa? Hindi maganda yung magiging diyan sa bansang Canada. Grabe na yung paghahanda nila. Ang isa pang rason niyan, bakit tama lang na ituloy niya yung pagbisita, yung kanyang naka-schedule ng biyahe sa Canada, ay para ipakita na hindi siya lame duck na presidente, na madaling matakot, madaling masindak. Kumbaga, siya ay pa rin, malakas pa rin na presidente. Hindi siya dapat itrato na wala ng impluwensya, wala ng malakas na kapangyarihan. Hindi siya lame duck. At ang patunay dyan na hindi siya lame duck, kahit pa may rallying nagaganap sa bansa, kontrolado ang sitwasyon. At hindi siya nangangamba sa banta na yan, kung anumang banta yung mga rallies na yan, kasi naniniwala siya na matatag ang kanyang administrasyon. At ang patunay niya na matatag pa ang administrasyon ay kaya niyang magbiyahe sa ibang bansa, sa Canada, kahit pa may mga rallying nagaganap. Ito ay pagpapakita na hindi lame duck ang kanyang administrasyon. Kaya medyo hati ang opinion diyan sa bagay na yan. Mayroong nagsasabi, hindi dapat siya umalis sa panahong ito. Dapat critical tong period na to, minomonitor niya ito. Yan ang sabi naman ng iba. Ang mga DDS naman, ang ginagamit nilang naratibo o propaganda, aalis daw ang Pangulo, tatakasan dahil may rally nga, tatakas dahil may rally ngang nagaganap. Pero sa isang banda rin nga, yun din, ang paliwanag din naman ng ibang mga nag-uobserba, tama lang yon na ituloy ang rally kasi hindi nga maganda ang magiging dating sa ating relasyon sa ibang bansa, sa Canada. Hindi maganda na naghanda sila, matagal na naghanda, tapos ikakancel lang yung biyahe last minute. Pangalawa, hindi rin magiging maganda ang dating kasi lalabas lame duck. Lame duck ang administrasyon. Kaya ito mga kabunyog, abangan natin itong susunod na mga araw, July 1 to 4 ang biyahe ng Pangulo. At
Ang sabi naman ng Malacanang, naniniwala naman ang Malacanang na kontrolado naman ang sitwasyon, walang problema. Naglabas na rin kasi ng statement ang AFP, ang DILG na bagamat may rally na ginagawa itong mga DDS at ang INC, kontrolado ang sitwasyon. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na hindi pa dadala sa mga destabilisasyon o kung anumang mga kudeta-kudeta habang wala ang Pangulo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, para sa marami, mas tinitingnan nilang tama yung desisyon na yan ng Pangulo. Kasi ang ibig sabihin niyan, kontrolado niya ang sitwasyon, hindi siya lame duck. Na kahit wala siya, kahit mag-rally pa yung mga INC at mga DDS, wala siyang nakikitang banta. Kayang-kayang i-handle ang sitwasyon. Dahil matatag ang administrasyon, hindi ito lame duck. Bagamat mayroon din siyempre nangangamba na baka samantalahin ito ng mga nagpaplano ng destabilisasyon. Iba naman ang sinasabi ng mga DDS, tatakas kasi yan. Tatakas daw. Natatakot sa mga rallies kaya tatakas. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang desisyon ng Pangulo, inanunsyo na ng Malacanang, tuloy. Tuloy ang biyahe. 1 to 4 July. So habang wala ang Pangulo, posibleng maraming mga kaganapan, Posibleng maraming mga kaganapan. At sa July 6, magsisimula na rin ang impeachment trial. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, itong mga susunod na araw magiging mainit ang sitwasyon ng politika sa ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.